Kapag isang piraso lamang na triple antenna, hindi mo po yan maipaghanap ng entrance tunnel, exit tunnel at close tunnel, maging sa sucker deposit dahil iisa po yan. Pero magagawa po niyan kapag tinuwagan mo po ng isang single antenna ang ating pong triple antenna. Isang mapagpalang araw po at magandang buhay sa ating pong mga kababayan, sa ating pong mga katiits. Ito po yung long range locator triple antenna at ito naman po yung single antenna na pinusuan po ng ating katiits mula po sa probinsya ng Mindanao. Ito po yung long range locator triple antenna at single antenna na pwede mo po siyang ipagtuwang sa paghanap po ng entrance ng tunnel, exit tunnel at close tunnel, maging sa sucker deposit. Itong dalawang piraso na isang triple antenna at isang single antenna, pwede po yan. So yan mga katiits, kapag isang piraso lamang na triple antenna, hindi mo po yan maipag-estimate ng lalim, hindi mo po yan maipaghanap ng entrance tunnel, exit tunnel at close tunnel, maging sa sucker deposit dahil iisa po yan. Pero magagawa po yan mga katiits kapag tinuwagan mo po ng isang single antenna ang ating pong triple antenna. So pwede na po yan maipag-estimate ng lalim sa pamamagitan po ng manual, sa paggamit din po ng magnetic wire, sa paghanap pa rin po ng entrance tunnel, close tunnel at exit tunnel dahil may katawang na po siya, may kaasawa na po siya. Yan mga katiits, yan po yung kakayanan na magagawa po ng triple antenna kapag meron po siyang katawang. Pero ito pong single antenna, kapag dalawang piraso ay napakaganda na po yan. At siya po ay long range, so marami po siyang dala kapag dalawang piraso na single antenna. Muli pa rin po mga kababayan, muli pa rin niyo po ako samahan sa pagbabahagi pa rin po, demo kaalaman kung paano po ginagamit ito po ang ating gamit. So ito mga katiis, mga kababayan, lahat po ito ay bala-bala. Ano pa rin po yung ating babala, yun po yung ilulocate, hahanapin ng ating locator. Nakadepende na po yan sa inyo kung ano po yung inyong ibabala. So ito pa rin mga katiis, mga kababayan, kapag dalawa pong piraso ang iyong pinusuan, isa lang po yung iyong babalahan. Kapag meron kang gold, meron kang silver, meron kang pambomba, so huwag nyo po silang pagsasabayin. Isa-isa lamang. Tulad po ng gold, ito po yung 24 carats gold ring na siya kung gagamitin bala dito po sa ating triple antenna. So mga kababayan, mga katiis, dito po yung lagayan ng bala. Ayan, pag mababala po kayo ng pang tunnel, yan, dito nyo po yung ilalagay. So pag inilagay mo po yung pambala natin sa tunnel, huwag mo po siyang hihigpitan na isasagad mo siya. Kundi pag kumagat po yung trend na konti lamang, okay na po yun, huwag lang po siyang malalaglag. So ito pa rin mga katiis, meron po ako ditong ilulocate 18 carats gold. Gamit po ang isang triple antenna at isang single antenna na pinusuan po ng ating katiits. Yan mga katiits, mahalaga pa rin po yung pagpahid ng dulo ng antenna sa lupa. Huwag niyo po yung kakalimutan, lalo na kung ikaw ay pabago-bago sa area na iyong pinupuntahan. Sa paggamit pa rin po natin mga katiits, mga kababayan, ng gamit na itong locator, so kapag itinaas mo po yan, kailangan focus na po yung iyong kaisipan at hindi na po yung naglalayag. So kailangan bubuo ka po ng frequency ng magnetic field ng ground para makakunik po tayo doon po sa ating tamang tinakanap. So ito pa rin mga katiits, kapag itinaas po yan ang dalawang piraso na single antenna, yan, dapat sabay silang tataas, sabay din silang babaling. Yan, ito pa rin po yan. Ito po yung ating dalawang piraso na triple antenna at isang single antenna. Ganyan po yung paggamit natin. Ganyan po yung paghawak. So kapag yan mga katiits ay pinila ng aura ng gold, huwag na po ninyo siyang kukontrahin. So ganyan lang. Doon pa rin siya tuturo. Yan. Pakikiramdaman mo yung pagpaling ng antenna. Yan. Dapat sila magkasabay. So hindi lang po yun ang aura ng gold. Yan po yung kagandahan na kapag dalawang piraso, maging dalawang pirasong single antenna, kung isa man triple antenna, dapat may katawang din po na isang
single antenna. So ito yung kagandahan mga katiis kapag 2 piraso ang iyong pinusuan. So kapag itinuro mo yan mga katiis, yan, doon pa rin po siya tuturo. Ganyan po yan. At kapag iyong pinuntahan na, tatapatan na po yan. Yan. Diyan po yan. Agad po siya makukross. Lalo na kung ang bala po natin ay naaayon po doon sa ating inilulukit. So yun yung kagandahan mga katiis. Doon pa rin po yung pabaling. Yan. Doon pa rin po yan. Yan. Ito po yung 2 piraso na triple antenna at isang single antenna na kapag pinapatan, automatic talaga na siya ay magkukross. So hindi pwedeng hindi siya magkukross dahil yan po ay konektado na tayo dyan. Nandiyan po yung ating ground. Nakakonekta na po tayo. Nakaground na po tayo sa ating tamang target. So mga kabayan, mga katiis, ito pa rin. Ito yung pagkakaiba na kapag isang piraso lamang na triple antenna. Kung ano yung kakayanan na magagawa niya. So kapag itinas po yan, ayan, doon po agad siya babaling. Yan. So doon kayo mga katiis titingin sa dulo ng antena. Pakikiramdaman. Pag itinas mo po yan, agad po yan maglulukit. So hindi po dapat yan pag itinas mo matagal, segundo o 1 minuto o kalahating minuto na nakaganyan at hihintayin mo lang siya na babaling. So mula pa lang po dun sa baba niya, pag itinaas mo, sumasagap na po yun ang frequency pataas. Para pag itinaas mo po yan, taas, pundo, bitawhan mo kung saan siya magtuturo. Pag hinila siya ng orgol, dun mo agad siya tustusan. Ito pa rin mga katiis. Yan. Pag itinaas mo locator, taas, pundo, hintayin mo yung ganyan. Ganyan po yung gagawin. Yan. Automatic yan mga katiis na doon po talaga yan tuturo dahil yun po yung ating bala. So mga kababayan, mga katiis, ito po yung aking tatapakan. Tatapatan ko po yung gamit po ang triple antenna. Paalala ko rin mga katiis, kalahating dangkal mahigit ang dulo ng antena kapag yan po ay ating tatapatan. Yan. Ito pa rin. Pag tinapakan po yan, yan, automatic po yan na ang ating pong triple antenna ay kusa po siya magbibigay signal sa ating pong target dahil nang tayo po ay nakatapat sa ating pong hinahanap. So ganyan yan, kahit malayo yan mga katiis, kahit napakalalim po yan, may kakayanan po ang ating triple antenna na kapag tinapakan mo ay konektado na po tayo sa ating target. So ibig sabihin talagang iikot po yung ating triple antenna. Yan po yung kagandahan. Ito lang po yung magagawa ng triple antenna na kapag tinapakan mo, iikot siya. Magtuturo siya ng lokasyon kung saan lumalabas yung araw na gold. Agad doon lang yan mga katiis. Pero maipag-estimate mo ito ng lalim gamit po ang magnetic wire. Hindi mo po siya may paghanap ng entrance tunnel, close tunnel at exit tunnel sa car deposit dahil iisa siya. Kailangan mong tuwangan ng isang single antenna o maging isang Japanese one. Ito pa rin mga katiis, muli ko pa rin pong idinidemo. Ito pong ating isang single antenna. Ang single antenna po natin ay bala-bala pa rin. So ito po ay pwede mo rin tuwangan ng isang Japanese one kung gusto mo pong maghanap ng entrance ng tunnel at exit tunnel. Saradong tunnel, maging sucker deposit. Kapag gamit pa rin po natin ng isang single antenna, yung kakayanan, kapag isang piraso lamang, katulad din po yan ng triple antenna na limitado lang yung kakayanan niya kung ikukumpara po natin sa 2 piraso na. Dahil kapag 2 piraso, talagang marami po siyang magagawa na hindi po kayang gawin ng isa lamang locator o isang triple antenna. Dito pa rin mga katiis, yan, curve na konti. Kaya pag tira siya, tamang taas yan at doon talaga siya babalik. So pag-aralan nyo lang mga katiis, pagsikapan nyo lang na kayo ay matuto, laging practice. Paghawak po ng ating locator para pag itinas mo, pinagkalo po sa iyo yung pagpagana ka ng locator, yan po ay isang malaking biyaya yan sa iyo. So laging practice, talagang sikapin mo na matuto ka. At pagka natuto ka na, simple na lang po yung pagpapagalaw dyan. Ito pa rin, ganyan, pag itinas po yan, doon pa rin siya babaling, taas, pundo. Kailangan may pundo po tayo. Pag itinas po yan, pundo na konti, segundo, bitawhan mo yan.
at hayaan mo siyang babalin. So ganyan yan mga katiks, taas, pundo. Yan, dapat laging tamang taas yung atin pong antena. So hindi po nakatingala, hindi po nakatungo, at kung ano po yung pagkakataas natin, tama lagi po yan. Sanayin nyo yung sarili nyo, laging tamang taas. At pag itinas mo, dapat hindi po siya nakakaliwat kanan. Dapat laging balanse siya. Kapag tinas mo yan, sikapin mo po yung aking sinasabi na kailangan kahit 10 seconds. Huwag mong pagagalawin, kontrahin mo siya. Kailangan makapagpa-stop ka niyan. At kapag bumali siya sa kaliwat kanan, pilitin mo pa rin na laging balanse. Ito pa rin mga katiks, mga kabayan, yan. Kailangan tungo siya ng kaunti. Pag itinas mo, yan, ganyan yan. Ito pa rin, doon pa rin po siya tuturo. Yan, ito pa rin. Yan. Ito po yung pagkakaiba na kapag isang single antena lamang, pag tinapatan po natin, yan, pag tinapatan po yan, ang ating pong single antena ay magbibigay agad ng reaksyon, lalo na kapag tayo po ay nasa tamang tinatapatan na po ng aura ng gold. Yan, ito po yung ating single antena. Yan, na bumubuo po siya ng frequency. Kapag buo na po yung kanyang frequency, tuloy-tuloy na po yung kanyang pag-ikot. Yan, ito pa rin mga katiks, mga kabayan, mula po sa probinsya ng Mindanao. Ito po yung iyong pinusuan, long range locator, single antena, at isang triple antena. Yan yung pagkakaiba mga katiks, na limitado lamang yung kanyang pag-ikot, yung kanyang magagawa, lalo na kapag isang piraso lamang. Mula po sa probinsya ng Mindanao, sa lahat po ng ating mga katiks dyan, kamusta po kayo at ingat-ingat, lalo na po sa ating area. So mga kababayan, mga katiks, muli po maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy na nanonood po ng aking upload na video. Pagpalain po tayo ng maraming biyaya at higit po ang isang magandang kalusugan. Maraming salamat mga katiks. God bless you all.